Hello guys! Welcome back dito sa Entong's World Channel. Madilim na guys at umaambon na. So pakita natin yung ating chicken garden. So meron nga tayong mga biniling halaman last day and meron na silang runners. And papakita natin yung ating mga halaman na inilipat. Tapos try natin kung mapapasurvive ba natin ito. So first time din natin mag-aalaga ng mga to. Ito yung binili natin, yung spider plant. And meron din tayo ditong epicea. So guys, ito yung pinaka mother plant natin. Bale, nire-research pa natin kung ano yung proper care sa kanila, kung ano ba yung pwedeng fertilizer and yung proper o yung tamang potting medium. So guys, ipasok muna natin tong mga alaga nating chabo kasi nga malapit ng umulan, makulimlim dito sa amin. Hindi natin alam kung anong oras babagsak yung ulan niya. So ready na lang din natin yung ating ibang mga ipapakain sa kanila kasi nga itong mga chabo natin is nandito sa likod ng bahay, so para hindi na tayo babalik dito mamaya. So yan, kunin pa natin itong ating benjarong kak. Ayan o, bali molting siya ngayon. Ayan, yung tsura niya guys, molting, may tumutubo dun sa kanyang leeg. So hintayin pa natin itong makumpleto, yung mga balahibo niya. So yung itsura niya guys, oh. Napaka-poging kak. Ayan, oh. Ito, malapit na rin tong mapisa. So waiting na lang din tayo kung ano magiging or ilang mga sisiyo yung mapipisa niya. Napagaganda rin gawing hen nung ating benjarong kasi proven na rin siya. So ito naman yung ating black mattel guys. Ayan, oh. Napakasiga, oh. Pogi. Oh, ito yung ating black mattel guys. So tinarin natin siyang i-cross dito sa ating lavender mattel and titignan natin kung maglalabas din ba siya ng lavender mattel na kulay. Bali yung turo din sa atin ni Sir Yet ng Taguig, so shoutout sa iyo Sir Yet. Sabi niya pwede raw nating i-cross ito, maglalabas naman daw siya ng lavender mattel, pero titignan pa rin natin yan. Just in case man hindi maglabas ito ng lavender mattel, pwede naman tayong manguha ng ibang color na halos kaparehas niya, or mawa na rin tayo ng lavender mattel dyan na kak natin na pwede natin ipares dito para makapag-produce din tayo ng ganyang kulay. So mga tropa, balik naman tayo dito sa ating mga nabiling halaman. Bali yung available nga dito or yung nandito na sa ating chicken garden is itong spider plant and yung epicea. Bali itong mga halaman na to is madali lang naman daw alagaan, especially itong spider plant kasi nga makikita naman ninyo dito sa kanyang mga runners, meron na siyang mga babies. So itong mga to pwede natin itong i-transfer. Bali nga naglipat na tayo dun sa ating mga recycled materials na pwede nating pagtaniman. So ayan, may mga natitira pa dito na may mga ugat-ugat na nga. Bali, itatry muna natin kung magsusurvive yun. Just in case na magsurvive yun, doon pa lang tayo maglilipat ulit ng kanilang mga runners. So para hindi masayang yung ating runners, just in case na hindi man maging successful yung ating paglilipat sa kanila. So ito nga guys yung mga nilipat natin. Bali, tignan nyo naman yung ginamit natin, yung mga recycled materials lang, which is ito yung isang galon ng tubig. Bali, ito yung ginagamit natin kasi para hindi naman sayang, at meron din naman tayong nahihingian nito. So ganyan lang din yung ginawa natin, direct sa lupa, pero titignan natin kung magsusurvive yan. Tapos ito pa yung iba, yung epicea naman, oh. Ayan, ang epicea naman daw mas gusto niya raw yung sa indirect sunlight kasi nga yun yung pinagkuhanan natin nito, nasa ilalim lang ng puno, pero trial lang naman nito guys. So ito pa yung iba, meron pa tayo dito, ayan, mga dahon lang din, cuttings. And ang ginamit din pala natin na pinaka-rooting hormone niya is yung dagta or yung gel ng aloe vera. And dito naman guys, yung mga galon na pinagtaniman natin ng pechay before, tinanggal na natin yung mga nakatanim na pechay kasi nga dun sa last vlog natin napakita natin na sinira na ng uod yung mga tanim natin na pechay dito. So para hindi masayang yung time natin, maglalagay tayo dito ng ibang ornamental plants para may tanim tayo dito at para mas magandang tignan. Pero itong ating sili, oh, tignan nyo naman, oh, nakaka-survive na siya kahit nasa bote lang siya ng tubig. So kailangan lang nito magdagdag ng fertilizer just in case man na makita nating medyo nalalanta. Kagaya nito, nag-iiba yung kulay niya, naninilaw. So i-research na naman natin kung ano yung proper fertilizer sa kanya. And guys, silip naman tayo dito sa mga sisiw natin. So ito yung itsura nila dito sa kanilang mga brooding cage. Bali naglagay na rin tayo dito ng gamot
dewormer yung bastonero. So para mawala yung mga bulati nila kasi nasa 1 month naman na itong mga sisiw natin na ito. And ayan, ang binibigay natin sa kanya yung crumble na pellets. Punta naman tayo dito sa ating pure Thailand Chabo na nakuha natin dun kay Sir NGC backyard. So ayan sila. Ito medyo ano nga lang makulit ito, labas ng labas dito sa kanyang kulungan. And ayun yung ating nakuha pa sa kanya, yung birchen, silver birchen na hen or pullet, tapos yung kakarel na hindi ko alam kung pure black ba to or magiging birchen din yung kulay. So ito naman may pagka-buff siya. Tignan na lang natin yan kung ano yung magiging itsura nila. Medyo ano kasi ito medyo payat tong isa. Kaya pinorga na rin natin kasi tignan natin may mga bulate ito. Bali guys, nagbigay na rin pala tayo sa kanila nung isang araw ng Premoxil para mas sure yung ating pagbibirid sa kanila kasi o yung pag-aalaga, kasi mas maganda na rin na ma-prevent natin na magkasakit sila kaysa mamproblema tayo niyan. And guys, nandito naman tayo sa bandang itaas. Bali ganito yung tsura na ng ating mga sisiw. Napaka healthy na nila, tapos masisigla na sila. So ito naman yung hen natin. Ayan ganda ng color guys. Talagang nakamiss ako sa color ng black matted. So ito lang din yung pinapakain natin, yung Integra 1. Masaya naman sila, napaka healthy naman nila. Update ko kayo dito guys after 2 months kasi minsan kadalasan ng mga black matted nga lumalabas yung kulay after 2 months. So nagkakaroon na sila ng spot. Yung iba nating mga chabo gutom na. So konti-konti lang din binibigay natin kasi nung last time yung pangkakal natin ng pagkain nila hindi na nila masyadong nauubos yung nilalagay natin. So instead na masayang, konti-konti lang ilalagay natin kasi ang mahal din talaga ng conditioner at pellets. So yung ginagamit natin conditioner at pellets ngayon yung talaga magandang klase pa para mas magaganda yung maging balahibo nila. So ito, tignan nyo naman tong Japanese bantam natin guys. Oh. Di ba? Kakaiba talaga itsura niya. Ang ganda rin. So mga tropa, magpapakain tayo ng conditioner pellet sa kanila kasi hapon na. At mukhang uulan na. So tara. So yun no guys, naglagay na tayo ng kanilang mga pagkain. Ayan. Tapos yung tubigan nila, syempre nilinisan natin at naglagay tayo ng supplement. So ayan, supplement, yung mga palutang-lutang na yan. Hindi lang natin masyadong nahalo. At ayan pa yung ating benjaro. Ito pa yung tubigan nila. So pansin natin guys, kapag medyo nililimitahan natin yung pagkain nila or yung patukan natin, mas ginaganaan silang kumain kasi nga gaya ng nabanggit natin kanina, sayang yung patokan natin kung lagi natin silang bababadan dyan ng pagkain dahil may mga times na talagang hindi nila kinakain lahat ng ating patoka, so napakasayang naman. Unlike dito, pag pinapalipasan natin sila or konti-konti lang binibigay natin, ayan, talagang kumakain sila guys. So ganyan lang kakonti binibigay natin kasi para saktong-sakto lang. So dito naman sa ating mga kambing guys, bali nakuha na yung isa nating inahin. Ang natira na lang dito is si Ilong. Si Ilong naman, kahit papaano ma-improvement na yung kanyang health. Medyo nakakatayo na yung kanyang bandang likod na paa. So sa mga hindi nakakalam, ito kasi yung ating kambing na nagbuntis tapos nakunan. Ang cause ng pagkakunan niya is yung damo na nakain niya, which is na-sprayan nga ng pang-spray ng mangga yung kanyang kinain na damo. So yun nga, next time mag-iingat na tayo. Yung isang inahin natin na benta natin sa kakilala natin, so siya na lang nanguha kasi meron din daw naghahanap sa kanya ng mga pampalahi or papalahian na mga hybrid na kambing. So ito yung itsura ng mga kambing natin na natira. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5 yung may sakit natin kambing. 6, 7 yung ating native. Tapos meron pang isang black. So ito yung isang black natin na natitira pa. Bale, tignan nyo naman, upgraded lang pero napaka-pogi guys. So, sa mga may gusto, sige, PM nyo na lang din ako kung gusto nyong magkaroon ng ganitong klaseng kambing.
Tignan natin kung, kasi parang gusto ko siyang gawing ganador dito eh, kasi tignan nyo na may tsura niya, napaka-pogi niya. Kahit pa upgraded lang siya or F1 lang siya na Anglo-Nubian, napaka-pogi. Oh. Ito namang kambing natin na ito, hindi pa natin dinil kanina kasi nga gusto rin bilhin. Kaso nga lang medyo mababa pa yung presyo niya dahil nga sobrang payat niya. Ang sabi natin, try naming patabahin. Pupurgayin muna namin tapos magbibigay kami ng mga injectables para bumalik yung sigla or yung dating katawan niya. Kasi nga ito guys, napakalaki ng katawan nito before. Ito yung may anak na triplets, which is dali din siya ng spray ng mangga. And pati yung mga anak niyang triplets. So napakasayang talaga pero ganyan talaga sa pag-farming, may experience mo talaga yung mga ganyan, may mga mababawas na alaga mo. So part yun ng pag-improve sa ating mga kaalaman sa pag-aalaga ng mga hayop. Guys, tingnan niyo itong ating itong ating kambal na anak ng ating inahin. Bali itong inahin pala guys, hindi natin nabanggit. Ito ay buntis. So tingnan niyo naman, yung mga anak niya kasama niya pa rin pero buntis na siya. So kaya hindi rin ina-out itong kambing na to kasi napaka galing niyang mag-produce ng mga anak or mga goatlings. So sa mga nag-aalaga ng kambing, may advice ko na piliin niyo yung mga ganitong klase ng inahin kasi magaling sila mag-alaga ng anak. Tapos hindi sila maselan. So tingnan niyo naman yung mga anak nila guys, oh. Mga upgraded lang pero lalaki. Ayan, oh. Oh. Gaganda ng kulay guys. Tignan nyo. Halata rin na healthy sila kasi yung mga balahibo nila shiny. Ganito yung indication ng isang healthy na kambing. Ayan, ito pa oh. Napaka shiny ng balahibo niya. Unlike doon sa kambing natin na nasa kulungan yung isa. So kailangan pa nun ng matinding purgahan. Kaya titignan natin kung mapapa-improve natin yung kanyang katawan. Bale ang target lang din kasi natin na itira dito sa farm is itong inahin na to. Tapos itong isang anak niya. At yung isang kambing natin na may anak din. Dito naman sa ating alagang Shamo, wala naman tayong problema rito kasi magana naman siyang kumain. Tapos tignan niyo yung mga nahuhulog, tinutuka pa niya. Oh. Guys, sa mga alaga naman naming bibi, unti-unti na naman silang dumarami. Bali nung New Year's Eve, ang handa namin is adobong bibi. So ito, tignan niyo, lalaki oh. Meron pa tayo dito guys, ayan yung mga inahin na yan. Mga rin yan, mga future breeder din dito sa farm yan. Tapos guys, meron pa dito, tingnan niyo naman, mga ducklings natin. Ang lalakas nga lang talaga nilang kumain kapag mga bata pa sila. Pero kapag tumungtong naman na sila ng mga breeder age, pwede na silang pakainin ng mga organic na pagkain. Like yung banana trunks na chinapchap, kangkong, azola, madre agua, tapos haluan lang ng feed. So ganun lang sila kadaling alagaan. At mga tropa, yung kagandahan dito sa pag-aalaga ng Muscovy ducks, unlike dun sa mga alaga nating Peking duck before, kasi yung mga alaga nating Peking duck before, hindi talaga sila naglilimlim. So yung mga itlog nila, kailangan nyo pa ng incubator bago mapisa. Ito talagang solid, halos lahat ng itlog nila 90% kaya nilang pisaan. Sa mga kaibigan nga nating nag-aalaga nito, meron silang mga Muscovy ducks sa fish ponds nila. Yung pakain din dito guys, hindi sila ganun kalakas kumain compare dun sa Peking duck. Kasi yung Peking duck, kapag hindi mo lang mapakain ng feeds yun, pumapangit yung katawan. Unlike dito, kahit anong kainin nito, hindi nagbabago yung build ng katawan nila. So solid talaga sa laki. Ayan guys, pakita natin kung gaano kalaki yan, comparison. Yung isa, yung hen na yon, breeder age na rin yon. Pero ito, napaka quality, ang laki. Yan naman yung ating Buff Orpington guys, yung nakuha natin sa Inspector's Heritage Farm before. Bale yung mga Buff Orpington naman, malalaki din talaga ang katawan nila. Lalo pag pinapakain nyo sila ng pure feeds, nagiging punggok na malaki sila. So ayan guys, yan lang pinapakain dito. Yung mga, ayan, banana trunks yan, kasama ng darak, tsaka feeds. So ganyan lang yung pakain namin dito. Pero ang gaganda naman ang katawan ng mga ating mga manok at bibe. So ayan sila oh. Pati yung kambing nakikakain no. Ito namang mga ducklings natin naghahanap pa ng pagkain. So ayan oh. Merong mga ibang ducklings na kalbo yung balahibo kasi tinutuka nung iba.
Meron din naman yung mga kumpleto na talagang ito tingin natin yung mga territorial dito sa kanilang kulungan. So napakadali lang ng mga alaga ng Muscovy duck. Ayan oh. Basta guys, pag nag-aalaga kayo ng Muscovy duck, hindi nawawala yung liguan nila. So yan, kakapalit lang kaninang umaga. Bali every day, twice a day silang pinapalitan. So ayan, mabilis lang siyang dumumi kasi diyan sila naliligo eh. Tapos naka-separate din yung inuman nila. Yung iba nilalagyan ng supplementation para mas healthy sila. So guys, ito na yung harap ng ating chicken garden. So flex ko lang oh. Unti-unti na siyang na-improve. So meron na tayong halaman dun sa kaliwang part, which is yung lilipat natin kanina na ephesia at saka yung spider plant. Sa kanan meron din yun yung ephesia at spider plant pa rin, pero magdadagdag pa tayo dyan sa next day. So meron tayong kamag-anak na may mga halaman, and sisilip tayo doon kung ano yung mga available niya na pwede nating ilipat dito, especially doon sa sa mga bakanting bote na pinanggalingan ng pechay. Diyan tayo magtatanim. Tapos yung mga colorful na halaman, maglalagay din tayo dito guys, para mas mapaganda natin itong chicken garden natin. Yung mga grass natin unti-unti na siyang kumakalat. So nagmula lang yan dun sa kaibigan natin, nahingi natin, and ngayon unti-unti nang gumagapang yung pinaka dahon niya. So ayan yung itsura niya oh. Guys, dito naman sa likod ng bahay, ito yung update sa ating mga pinatinam kay airpot. Sa kanan natin, hindi na nga namin maubos-ubos yung pechay namin kasi kanina nagluto na naman kami ng sardinas na may pechay. Ang next na recipe namin, hindi pa namin alam, so mag-iisip pa kami yan. Dito naman sa mga talong na tanim, may mga napitas na rin naman tayo nung nakarang araw. So yung iba dito, ayan, makikita ninyo sa dahon oh. Ito pag ganito yung itsura ng dahon ng talong, ibig sabihin may something dyan. So kailangan tanungin natin sa mga marurunong. Ayan guys, yung rambutan namin oh. Unti-unti na siyang lumalaki. So sana in the future magkaroon tayo dito ng sari-saring mga fruit bearing trees sa mga farm na kakilala natin. Manghihingi pa tayo ng mga pangtanim. Kung pwede naman tayong umorder din sa online, no order tayo. Pero mas maganda sana yung walk-in talaga, yung makikita natin ng personal yung pinaka mother tree niya. So sa iba kasi ang ginagawa seeds, true seeds talaga. Yung iba cuttings or yung grafted. Meron pa kami dito guys yung oregano. Ayan oh, grabe, napakakapal na ng mga dahon niya. Itong oregano naman namin, ginagamit namin yan para sa mga alaga naming hayop, kasi yung mga alaga naming hayop sanay naman na sila sa oregano juice. Every time na magkakaroon sila ng sakit or minsan matamlay sila, yan yung nilalagay namin nila airpot. Bale, kung hindi papakuluan, meron fermented. Ganda pa rito sa area ng ating mga sili oh. Lalaki ng bunga ng sili namin guys. Ito yung tawag, ang tawag daw dito sa sili na to is siling demonyo. Hindi ko alam kung bakit siling demonyo, pero from the word demonyo, parang mukhang manghang siya. Pero actually guys, manghang siya. Unlike nga lang dun sa siling native na labuyo, yun talaga yung maanghang at masarap. Solid siya ihalo sa adobo. Guys, dito naman sa likod ng bahay, ang laki ng baka ni paring Amboy oh. Napakasolid ng katawan guys. Yung ibang mga nag-aalaga dito or yung ibang farmers kasi, yan na talaga yung pinakagusto nilang alagaan kasi napaka ganda ng presyohan ng baka. And yung iba binibili talaga ng payat, yung may mga lahing Brahma, tapos sa kanila palalakihin. Gaya nito guys oh, ano lang to, mga Brahma cross lang ito, pero tignan nyo naman, ang gaganda ng katawan, napaka solid. So ayan guys, nakakaulan na, pero hindi natin alam kung itutuloy niya kasi may paambon-ambon na, pakunti-kunti lang naman, hindi naman niya binabagsak ng tuluyan. So dito sa likod, marami pang baka dito, ayan, mga isa, dalawa, tatlo. Doon pa sa banda ron, ang daming baka rito guys. Ayan na yung gustong-gusto nilang alagaan dito. Sa mga nagkakambing, actually yung ibang nagkakambing dito talagang tinanggal na nila, pinalit nila tong baka. Kasi nga yung kambing naman minsan, lalo kapag wala kayong malawak na lupain na pagpapastulan or hindi sila nakatali, minsan naka free range sila or free grazing sila, kung ano mang tawag dyan, talagang pasaway sila guys. Hindi sila yung gaya ng tupa na grupo sila kasi kalat minsan. So dito sa probinsya, ang pinalit ng karabihan is baka.
Yan guys, oh, laki oh. Oo, ang laki. May chance pa to na lumaki yung katawan kasi nga sabi ni Pare Amboy, itong mga to naman kapag talagang napupul blast or yung tuloy-tuloy yung pakain, ang laki ng katawan nila. So hindi sila nag-i-stay sa ganyang katawan. Pwede pa silang patabain. Ang kagandahan sa baka guys, talagang may market. So kung ilalive weight mo siya, napakabigat din yan. Halimbawa, merong isang tao, isang farmer bumili ng worth 60,000 na baka, tapos ang kilo nun is naglalaro sa, sabihin natin 100 ganyan, tapos bigla niyang mapapabigat. So syempre kukumputin mo yun kung yung ilan ba yung gastos mo, tapos kung gaano ba siya kabigat. Kasi yung iba namang farmers dito sa probinsya, hindi naman sila gaano nagpapakain ng feeds. Hindi siya gaya sa farm na talagang karamihan feeds talaga full blast. Dito karamihan damo talaga yung pinapakain, so solid yung katawan nila. Yan guys, napakapayapa talaga ng probinsya. Ito yung nagustuhan natin dito. Talagang solid ang weather, hindi ka na-stress. Every morning, pwede kang pagpaaraw, pwede ka ring magpapawi. So dito sa probinsya, napakaganda talaga. Unlike sa Manila kasi, yun, masaya nga doon pero yung pollution lang alaban mo doon. Tapos napakagastos talaga ng mga bilihin, sobrang mahal. Dito yung mga gulay, sariwang sariwa, kapag kapipitas pwede mo nang iluto kaagad. Yun ang nagustuhan natin dito sa probinsya. Kaya every time na magkakaroon ng long weekends gaya ngayon, or pwede tayong or maisipan nating umuwi ng probinsya every weekend, umuwi talaga tayo kasi para makapag-relax din and mawala yung stress natin. And that's all for today guys. Sa mga nanood, shoutout sa inyong lahat. And kung bago ka dito sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and mag-subscribe ka na rin dito sa Entong's World. And click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga next YouTube upload videos. Happy farming po sa inyong lahat. God bless and ingat po kayo lagi. Bye bye!